kamusta? Nandito na naman ako upang magbahagi sa iyo ng katotohanan. Katotohanan na dapat mong malaman sa mga toxic na tao sa paligid mo at ang dahilan kung bakit toxic sila sa iyo. Gumagawa ako ng mga video upang dalhin kayo sa madilim na bahagi ng katotohanan sa mundo na hindi lahat ay nakakaalam nito. May mga tao talagang toxic o basura ang ugali. Maaring ito ay pamilya mo, kaibigan mo, kasintahan mo, o maging ang sarili mo. Hindi ito may iwasan, lalo't nasa bulok na sistema tayo na kung saan ang mga tao sa henerasyon natin ay puno na ng katoksikan. Online man o sa personal na buhay, pareho lang itong problema na nagsasanhi ng pagtatalo o hindi pagkakaintindihan sa lipunan. Pero ang tanong, bakit nga ba may mga toxic na tao sa mundo? Alam mo, karamihan ng tao, iniisip nilang angat sila sa lahat kapag toxic sila. Sila ang mga maiingay o mga parang aso na tumatahol, ngunit wala namang kwenta ang mga sinasabi o purong basura lang katulad nila ang lumalabas sa bibig nila. Iniisip kasi nila na nakakadagdag sa pagkatao nila ang panlalait o pagmamaliit sa iba. Fake confidence ang tawag dito, na gawain ng mga mahihina ang utak at ang loob. Wala rin itong saysay at isa lamang itong kahinaan at kamangmangan. Alam mo, ang mga toxic na tao ay ang mga mahihinang nilalang sa mundo. Sila ang mga taong walang narating o mga walang nagawang tama sa buhay nila. Sila ang mga taong talunan at ang mga taong duwag. Negatibo mag-isip ang mga taong ganito, dahilan upang ibaling nila sa iba ang mga pagkakamali nila upang mabuo ulit nila ang sarili nila. Sa madaling sabi, sila ang mga insecure sa sarili nila at sila ang mga taong takot na mawala ang atensyon sa kanila. Sila din ang mga taong nawalan ng mahalagang bagay sa buhay nila, maaring pangarap nila, plano nila, o ang mga taong mahalaga sa kanila. Alam mo, maaring biktima rin sila ng mundo. Maaring hindi maganda ang karanasan nila o turing sa kanila ng ibang tao. At ito ang dahilan upang maging toxic rin sila. Pero hindi ibig sabihin na ayos lang ito, sapagkat dadami lalo ang mga toxic kung magpapatuloy ito. Pwedeng maging ugali ang pagiging toxic kapag nasanay siya na gawin ito. Alam kong biktima ka rin ng katoksikan ng iba o pwedeng ikaw mismo ang toxic sa iba. Pero ito ang sasabihin ko, wala kang mapapala sa ginagawa mo kung sisirain mo ang iba. Lalo kang magiging kaawa-awa sa ginagawa mo. Perfectionist ang mga toxic na tao, ngunit puno ng kasinungalingan ang mga puso nila. Pero mabilis silang masaktan sa oras na makarinig sila ng mga negatibong salita na tungkol sa sarili nila. Ngunit, huwag mo na silang gayahin pa. Hindi mo kailangang pagsalitaan sila ng negatibo patungkol sa sarili nila upang matalo sila. Narito ang mga paraan upang maiwasan sila o upang tigilan ka na nila. Una, matuto kang manahimik. Minsan, ang sagot sa ingay ay ang katahimikan. Ang presensya mo ay ang pinakamalakas na maaring maramdaman ng iba. Dahilan ito upang maramdaman nila na hindi ka apektado o nadadala sa mga ingay o sinasabi nila. Hindi ka dapat magpakita ng emosyon na parang nasasaktan ka o naiinis ka. Mahirap ito, pero kung matututunan mong kumalma, huminga at maging mahinahon, doon mo makokontrol ang emosyon mo. Ikaw ang kokontrol sa emosyon mo at hindi ang emosyon mo ang kokontrol sa'yo. Pangalawa, lumayo ka sa kanila. Ang paglayo o ang pagputol ng ugnayan sa kanila ang sagot upang magkaroon ka ng kapayapaan. Mahirap kapag ang taong mahalaga sa iyo ay sila pa ang toxic sa buhay mo.
Oo, mahirap mawalan ng tao sa buhay natin, pero mahirap kapag ikaw ang nawala sa sarili mo. Minsan, nabubulag tayo sa emosyon natin, pero hindi habang buhay ay magpapakabulag ka. Ito na ang pangatlo at panghuli. Ito na ang pinakasiguradong sagot na alam ko dahil subok ko na ito. Pero tandaan mo ito. Dapat may kontrol ka sa sasabihin mo at nandoon pa rin dapat ang respeto sa kanila. Ito ang dapat mong gawin. Tanungin mo sila o direkta mo silang kausapin. Mas mabuting kayong dalawa lang ang naroon sa lugar na iyon upang maramdaman niya ang presensya mo. Tanungin mo siya, bakit ganyan ang pakikitungo mo sa iba? Ganyan ka ba talaga? Ikaw ba talaga ang taong nakilala ko? Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng kalituhan sa isipan niya na nagsasanhi ng takot at pag-aalinlangan sa sarili niya. Ang tao ay natatakot sa tanong na walang sagot o mahirap sagutin, kaya nga ayaw ng iba ng mathematics o science dahil mahirap itong sagutin at kailangan ng mahabang oras upang masagot ito. Dito ko natatapusin ang video na to. Sana may mga taong marunong pang mag-isip at marunong makaunawa ng totoo. Maging isa ka sana sa taong handang matuto ng tama na hindi tumutulad sa bulok na sistema sa mundo. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo.